So hi guys, good morning everyone. So for today's video, pupunta po ako doon sa courier kung saan ipapadala ko. Ito yung pinaprocess ko na report of birth ng anak namin. So ipaprocess namin to sa isa-send sa Philippine Embassy doon sa Delhi. At ito nga nang babantay na ako dito ng masasakyan na auto. Kasi this is my first time na nakagwa ako nga nag-aisahan nun. Yes. So, ito na nakakuha na ako ng tok-tok o auto, tawag nila dito. At sinabi ko rin sa kanya na doon malapit sa harap lang ng post office dito sa lugar namin dito sa Maynad. So, pag nahihirapan ako magsalita kasi hindi rin ako marunong magmalayalam, ito yung ginawa ko yung ng translator sa Google. At syempre to the rescue din yung husband ko na tinatawagan ko at saka ina-update. So ito na nga, pupunta na kami doon sa post office kung saan doon sa harap ng post office yung courier na padalhan ko ng aking mga documents at gagawa ako guys ng video sa separate regarding with the how to process at saka yung mga requirements na kakailanganin ng report of marriage at report of birth. Ang report of marriage natapos na namin at nakuha na rin, send na yung mga requirements at okay na. And then ngayon ito na naman yung report of birth, kasi pagkatanggap ko ng mga original documents galing sa Philippine Embassy nung nag-process kami ng report of marriage, kailangan din yun some of the documents ang isi-send sa pag-process ng report of birth. So ito na guys, papunta na kami sa courier. And then ito nga, nandito na ako, sini-check na yung rate at magkano yung babayaran, at ito na sini-check na ng lalaki. So binayaran ko is 350 rupees. Ito yung tracking number na sinend niya. Sabi niya ipicturean ko daw. So yun na nga, hinihintay ko na lang yung sukli. Pagkatapos nito pupunta ako ng tindahan kasi kailangan ko bumili ng gulay at isda. Gusto ko kasi kumain ng isda, naubos ng isda, ayaw ko kumain ng manok at beef na nandoon sa ito na nga, dito palang daan nadaanan natin kanina yung railway. Ngayon sarado kasi dadaan na yung train dito sa lugar ng husband ko kasi para accessible sa lahat. Malapit kami sa train station, malapit sa hospital, malapit sa market, kahit walking distance pwede ilakarin lang kasi hindi naman ganun kalayo. So ito na, nag-open na yung gate ng train. At ito, napakasaya din yung pag nag-open na to, parang unahan na, pinalugba na sila sa isang dilagan to pala, pauna-una na lang ni Diyos. At ito nga guys, dito na ako sa tindahan at ito na, kinausap niya pala ng husband ko yung driver na hintayin ako. So naghintay man yun sa akin. At konti lang naman yung bibilihin natin. I-check lang natin kung ano yung gulay gusto ko kailanganin sa pagluluto, kasi gusto ko ng magluto ng gulay. Tinitingnan ko dito kasi dito na bebenta siya ng talong. Ayun, tinututa ko. At ito namin nakita nga akong talong. Nakita ko yung talong na gusto kong bilhin.
Pero bibili muna tayo dito sa kabila kasi malaki yung cabbage doon sa kanya. Gusto ko medyo maliit lang. At ito na nga, sinicheck ko yung saan pwede makamura. Mura naman dito yung mga gulay sa India, guys, sa totoo lang. Mas compare sa compare natin sa Pinas. Mura dito yung mga gulay at saka mga paninda nila dito. At dito na nga may nakita ko doon banda sa sa kanila may siya, may cabbage. Ito. So kuya, tatanungin natin. Ano? How much? Ito ya. 20 rupees. Beans? Beans, arak kilo. Pula. Guys, nakita nyo yung nila, yung weighing scale nila. Bumili ako ng beans, 500 grams, at saka yung repolyo. 20 rupees lang, at saka 30 rupees na beans. At ito na nga yung talong. Yung kukunin natin yung medyo malaki. Yung medium size, pang total natin. Konti lang din yung bibilihin natin. Kasi ako lang naman kumakain sa bahay mag-isa. Kumakain din yung mga mother-in-law ko, pero separate sa kanya. Iba yun sa kanya. Ito na nga, bumili lang tayo dito ng talong at saka carrots. Kasi budgeted lang muna tayo. Kaya ako nang mag-stock ng maraming gulay, malalanta lang, masisira ba. Kasi meron din ako mga gulay doon na nakastock na rin. So, ito lang muna yung paunti-unti lang. Tapos, madali lang naman makabili dito kasi walking distance lang din. So, lumaan lang naman ako kasi total, nagpadala naman ako ng ng mga documents sa embassy, kaya dumaan na nga lang ako dito sa tindahan. So, yes, bumili ako ng carrots at saka talong. So, yung talong, 20 rupees at saka yung carrots, 20 rupees din. So, total of 40. 20, what's up? 40 rupees. Ah, 40. എത്ര ഒരു രൂപ സാറേ മതി 40. Yes guys, dito na naman tayo sa tindahan. Bumili pala ako dito ng squid kay Lola. Ito. Bumili ako dyan ng squid. Kaso hindi ko na videohan. Kasi hanap ako ng isda. Ayun ba. At saka nakahanap din ako ng makamura, mas mamura-murang isda. Kasi syempre, minsan kailangan din natin maging wise pamimili ng mga isda at check natin kung fresh ba o hindi. Okay lang kasi dito iba yung kung ilang yung isda nila compare sa Pinas. At yes guys, di ko na na-video nakabili na ako ng isda at ito na ngayon, pauwi na tayo. Yun lang winili ko, konti lang din kasi naghihintay yung tok-tok. Nandito na tayo sa bahay. Papasok na tayo guys kasi kailangan ko pa magluto ng lunch. At ito nga yung binili natin na repolyo, 20 rupees.
At saka yung beans na 30 rupees. Talong na 20 rupees at carrots na 20. At ito pala yung squid, nalinis ko na rin. At saka ito yung palad, tawag namin doon sa Bacolod is palad. So yes, magluluto na ako at magpe-prepare ng lunch. It's 11:30. So may natira akong rice. So magpa-fried rice ako. At ito niluto ko sa mother-in-law ko, yung green beans, carrots, sa grated coconut. So spicy yan, separate, kasi hindi ako kumakain ng maanghang. Kasi bawal, may acid tayo. And then, ito yung naprito na ako ng konti ng squid at saka isang palad na isda. At saka ito yung yellow fried rice. So cabbage, carrots, turmeric, and rice, salt and pepper. Yun lang. And yes guys, tapos na ako magluto ng lunch. Chinek kong baby tulog na. At saka kailangan na namin kumain ng lunch. So that's it for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng A Day in My Life as a Filipino-Indian wife here in Kerala. Thank you so much for watching. God bless and stay safe everyone. Bye!